Sa pangalawang pagkakataon, inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. 257 miyembro ng Kamara ang bumoto pabor sa pagpapa-impeach sa pangalawang Pangulo. Samantala, 25 ang tumutol at 9 ang nag-abstain. Ito ay matapos ang botohan sa plenaryo ngayong Lunes sa committee report ng House Justice Committee na siyang bunga ng ilang buwang hearings at ipinasa sa mga mambabatas nitong nakaraang linggo. Sa proseso, naging maingat tayo. Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang one-year bar rule. Binigyan natin ng pagkakataon ng bawat panig. Ang hinihingi lamang natin ngayon ay ipagpatuloy ang proseso. Bigyan natin ng pagkakataon ng Senado na dinggin ang buong katotohanan. Hayaan nating manaig ang ebidensya. Inaakusahan si Vice President Duterte na maling paggamit ng confidential funds, pagkakaroon ng di umanong unexplained wealth, panunuhol sa mga opisyales ng Department of Education at pagbanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang pamilya. Ngayon at in-impeach na si Vice President Duterte, ang bola ay ipapasa na sa Senado na siyang inaatasan ng konstitusyon na magsilbing impeachment court. Sa hiwalay na development habang ginaganap ang deliberasyon ng plenaryo ng House kanina, pinalitan naman ng liderato ng Senado. Let me make it very clear. May mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi nyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. Let me make it clear. The impeachment will be much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Samantala, sa isang pahayag, idiniin ng defense team ni Duterte na bagamat handa silang depensahan ng pangalawang Pangulo, ang burden of proof ay nasa prosekusyon. Manatiling updated sa Inquirer para sa latest tungkol sa impeachment laban kay Duterte. Ako si Jason Sigales, nag-uulat para sa Inquirer.